Oh my God, ang ganda! Healthy naman ang lunch natin, di ba? Mas malapit pala dito. Oh my God, ang ganda ng water! Ang view! Good morning guys! Day 3 here in Okinawa! So ayan, maaraw pa rin. Yung current weather ngayon is 29 degrees Celsius and magtutour ako guys mamaya papuntang Tokushiki Island. So excited ako, but for now it's 9 AM. Punta muna ako dito sa Lawson. Bili lang ako ng something to eat for breakfast. Quick breakfast lang tayo, tapos balik ako sa hostel kasi may free coffee sila doon. So doon na lang muna ako kakain, and after that biyahe na ako papuntang port. Ginisa na ang palaya. Sikat to na dish dito sa Okinawa. So, kung mahilig kayo sa gulay-gulay, it's one of the dish na pwede nyo tikman dito sa Okinawa, guys. Naisip ko mag-rice meal na ako, guys, kasi may biyahe tayo today. Although, yung tour may kasama siyang lunch, pero baka maya-maya pa yun. This is a katsu. Painin ko na lang. So, mag-iisip ko. Let's get this sandwich na lang, guys. Kuha ako nito. Baunin natin. Ako nito ulit guys, favorite ko to. Lemon, sweet and sour fruit cup. Sarap nito guys. Okay, arigatou gozaimasu. Breakfast tayo. Guys, update. So, nandito na ako sa Didi Taxis. And we are now heading to Mie-Go-Suko Port. Tama ba siya? So, ilagay ko na lang guys dito sa screen. So, dun kasi yung meet-up point ng tour ko going to Tokushiki Island for today na binuo ko guys sa Get Your Guide. So, yung duration ng tour na to is 8.5 hours. Nagbook na lang ako ng tour para hindi na ako guys ma-hassle pumunta doon sa island itself kasi kasama na yung mga bus pagdating doon sa port. Oh, may lunch na siya. So, chartered na rin siya guys. So, 11:45 ata kami aalis ng port pero yung meet-up time is 11 AM. So, we have to be there para hindi tayo malate agad. And ang taxi na lang ako kasi may oras tayong hinahabol guys. Pwede naman kayong mag-commute. Aabutin natin ng 30 minutes kasama na yung lakad. Pwede kayong mag-bus guys papunta doon sa port itself. Kaso kasi pagbaba nyo doon sa bus stop, medyo 18 minutes yung lalakarin nyo papunta doon sa meet-up point. So, try ko na lang later mag-commute pabalik. Pero papunta guys, mag-taxi na tayo kasi may hinahabol tayong time and sobrang init ngayon kasi ano na guys, parang pa 11 AM na rin. I'm really excited sa day tour na to kasi island to guys, makakapag-beach tayo later. So let's go! Ito yung mga IC cards na pwede nyo gamitin pambayad dito sa mga taxi. Suica, Pasmo, hindi ko alam kung ano to guys. Manaka, I also have this one. Ayan, Ikoka, pwede din naman ito guys if you have these. And syempre yung mga cards, Visa, Mastercard, JCB, ayan. 10:30 AM and then dito na ako sa meeting point which is here sa Mie-Go-Suko Port. Ito yung waiting room na binigay sa akin ng agent sa Caribbean Blue which is parang yung provider ng tour na to dito sa Okinawa guys. So yes guys, tingnan nyo to. Ang dami dito mga boats na nakaganyan. Dito yung meeting room. Ito yung sinanda na sa akin na picture so hindi naman siya mahirap hanapin actually. Ayan guys, napakainit na. Ang haba niya, yung entrance guys is nandun. So if magko-commute kayo papunta dito, so from there lalakarin siya hanggang dito talaga. Kaya malayo. Nung nagdidi ako guys, yung binayaran ko is 1,200 from the hotel papunta dito. 1,200 yen. So lagi ko na lang dito guys yung conversion. So mura lang naman, affordable naman siya. It's not that super mahal naman. So, na guys, dito tayo sasakay. Thank you.
dito, Kashiki Port. Diba? Blue guys, ang ganda. Look. Wow. Ganda guys. We are here. Guys, update 12:45 p.m. and we just arrived here at Tokashiki Port. So anyways, need pa namin mag-shuttle going to Aharon Beach. 10 minutes away siya guys from here sa port. Very, very hot. I think guys, pag DIY kayo, ferry, ito yung sasakyan nyo. Ingat kayo sa oras. Ito lang yung maganda sa tour kasi everything is arranged na. So sasakay na lang kami sa bus na yun. Here's the bus to Aharon Beach. Let's go. Tapos papunta na kami sa beach area, which is Aharon Beach. Ayan. So, malayo pa kasi siya dito sa Tokashiki Port. Dito guys, yung bus stop. Dito rin kami babalik mamaya. May mga food trucks naman guys. So, pwede kayong bumili ng mga food here. Food and drinks. So, we're just following the guide. Tokashiki. Oh, diba? Madaming mga cafe and bar. Oh, they have Blue Seal here. Ganyan, stand. There! Wanna try it later. So, dito kami guys, binriefing. Dalawa kasi yung group. Yung ako, I belong to the red tag. Kasi ano lang kami dito, free time lang. Hindi ako mag-snorkel guys. Itong yellow tag, itong sa, ayan, nagbe-briefing sila kasi may snorkeling activity sila guys. So, yes, pwede din kayo dito mag-rent ng parasol, snorkel set. Yan, if you wanna swim talaga and mag-snorkel, ayan, dito. And guys, yung papunta doon is the Aharon Beach. Oh my God. Look, ang ganda. Ako doon sa unang shop na binabaan namin. And doon muna ako magla-lunch kasi meron silang free na Japanese curry. Right? So let's have our lunch first saka tayo mag-beach. Tapos mamaya balik tayo para mag-coffee shop. Kasi sobrang init pa guys. Anyway, sobrang init talaga. We're just gonna stay here parang mga 4 hours lang. So I think enough naman siya. Hindi naman kayo talaga like 4 hours mag-swimming and all. Kasi guys, grabe yung init. As in, magiging toasted talaga kayo dito. So let's go here. Let's get our lunch here. It's self-service. Here's the free Japanese curry rice, guys, as our lunch. Let's go. Tapos na akong mag-lunch. Kumain. Yung curry pala, guys, ano siya, vegetable curry siya. Wala siyang meat. But, nakakabusog naman. Tsaka unleash siya, guys. If in case gusto nyo bumalik, pwede kayo kumain hanggang 4 p.m. So, let's rent a parasol tsaka daybed. Tapos mag-blue seal tayo mamaya. Ito, guys, yung coffee shop ko. I wanna try. So, nag-rent ako guys ng parasol tsaka 1 bed. 2-1 ang bayad. Let's just follow her. Siyang magsaset up ng parasol natin. Guys, welcome to Tokashiki Island. Oh my God, ang ganda ng water and the view. Blue, oh. Look, ay nang daming tao nagsaswim talaga dito. Ayan, may water activities din like jet ski. Pwede din kayo mag-rent here. But it's so hot. Guys, finally na-set up na yung parasol natin. I think worth it siya guys unless gusto nyo talagang matusta dito. Super init. Pero ang daming mga nagsa-sunbathing. Hindi talaga siya kaya guys ng balat ko. Sorry na, hindi tayo maputi. Pero sensitive kasi guys yung balat ko guys. So if magbabad ako dyan ng super sa kaarawan, good luck sa akin mamayang gabi talaga. Mag-apply muna tayo ng sunscreen. Tapos, after nyan, chill muna, apply sunscreen, chill muna, tapos mag-swimming tayo saglit. Mamaya guys, gusto kong puntahan yung viewpoint dito kasi maganda yun. Kitang-kita mo itong buong Tokashiki Island, yung Aharon Beach pala. But later na, we have the time pa naman. So, guys, welcome to Tokashiki Island! Tara, mag-swimming na tayo. Let's go swim. Hindi talaga ako magbabasa ng buhok. Nabasa siya, guys. Welcome to Okinawa, Japan!
This is Tokashiki Island, guys. Grabe. Ang ganda. Sus, bahala na. Sige, matusta na tayo for today. Bahala na, guys. Oh my God, ang ganda. Like, look. O, diba? Nakakatuwa na meron din pala silang ganito talaga kaganda, guys, na beach dito sa sa Japan, 'di ba? Like pag sinabi mo kasi Japan, yung usual na maiisip mo nito, Tokyo, Osaka, more on mega cities. Ganun, 'di ba? But wow, ibang vibe din talaga dito, guys, sa Okinawa. Oh my God, guys, welcome to Hawaii of Japan. Look, guys, 'di ba? I hope na bibigyan ng justice ng Osmo Pocket 3 ko yung ganda, guys, ng dagat. Oh my God, look at that color, oh. Tokashiki Island, guys, is part siya ng Kerama Islands. Grabe, ang ganda ng view. Nandun yung overlooking view. Oh. So, yan yung pupuntahan ko mamaya. Sana hindi ako maligaw. And wow, grabe. Ang linaw, diba? Oh my God, ang linaw ng tubig. Just guys. Oh, I love it. Ang ganda dito, guys. Sulit yung ibabayad nyo, guys, sa tour. Kasi, ano naman na siya, hassle-free naman na siya sa inyo. Especially, guys, na yung bus dito, guys. May oras lang siya. So, for me talaga, nung nagre-research ako, mas okay talaga na mag-join na lang sa tours para wala ka na masyadong iisipin. And, you know, nandito ka na lang talaga para mag-enjoy. Kasi kapag i-DIY nyo to, guys, kailangan, follow nyo talaga yung time. Like, very strict talaga kayo, guys, sa time nyo. Kasi, syempre, baka maiwan kayo. Paano pag naiwan kayo dito, di ba? Although, doable siya, guys, ha, pag DIY trip. So, nasa sa inyo na lang yan, guys. So, book nyo to, guys, sa Get Your Guide and use my code LuisOliver5 for up to 5% off. So, yeah! Oh my God! Hindi nga lang ako pwede lumublob kasi dala ko, guys, yung pocket trick. Hindi po ito waterproof. But it's anyways, kunin ko lang ko yung phone ko. Mag-shoot naman ako ng para sa phone. But guys, I'm so happy. p.m. So, I'm done with swimming, guys. Now, punta tayo doon sa may viewpoint. Medyo may hike lang siya ng konti, pero sana kayanin natin. Let's go! Look at the view. Itong area na to, doon lang, guys, yung area ng for swimming. Ito, pwede kayo dito mag-take ng photo, ganun. Ganun lang siya. Medyo may bit dito, ha, so sisitahin talaga kayo. Ayan, sila nagpipicture. Wala magpipicture sa akin, so ang hirap magpicture talaga, guys. Yan. Ito, may rocks here. Ito yung magandang spot for photo, guys, kasi wala masyadong swimming. Pero wag lang talaga kayo mag-swimming dito kasi bawal siya. Grabe. As in, so far nog na ako, guys. Maputi lang ako dito sa camera ng Osmo Pocket 3. Pero OMG. Good luck talaga, sana hindi ako atakihin ng allergy mamaya. Oh. Pero ganda din po. Yan, nilagay ko yung Pocket 3 sa tripod para mas malawak yung background natin. Oh, baka! Tara, let's go. So, yung ako nagsasunbathing. Ito yung rock. Oh, laki din dito, ha? Look, ang huge ng rock here. Oh, formation. May mga nagsasunbathing. And maganda din siya, guys, for photo op.
Ang ganda guys ng tubig. Oh my God. I swear. Ang ganda. Sana mabigyan ng justice ni Pocket Tree guys. Wow. As in. Look dun oh. Buti pa sila doon, by partner. Sana all magkasama mag-video and picture. Kaso hindi ko guys mahanap yung entrance papunta dun sa ano. Dun pa sa taas. Oh my God. Try ko guys maglakad papunta doon. Baka nandun yung daanan. Pag hindi ko talaga nakita, edi wag na. Wow. Tama pa ba itong pinagagawa natin dito? Bato-bato na to guys. Diba? Tano. Tara, tara, tara. I think we are near. Medyo ano na nga lang ito. Ganyan na. I think guys, yan yung way. So, try to check. I think ito yung way for the hike. How long will it take kaya? Oh. Guys, look oh. Kitang-kita mo yung doon sa ano. Here's the way going to the observation deck. Ayan. Should we? Okay, let's go. Let's hike. Wow. Ano, pahirap talaga guys. Sige, go. But I think it's worth it naman. Let's see. I think it's here na. Lapit lang pala. It's not that far. Yan oh. Guys, we are here sa taas. Oh my God. Wow. Grabe, ang ganda niya from here sa taas. Kinakita mo yung buong Tokashiki Island oh. Yun yung Tokashiki Beach. Kitang-kita mo yung buong Tokashiki Beach guys. Yan. Oh, sugoi. There, from the top. Grabe guys. Ngayon, di ba? Parang, wow, Hawaii of Japan talaga siya. Ang ganda as in. Grabe, sobrang linaw ng water. O, sobrang blue din. Or ano yun? Kurama blue yung tawag sa kanya. Wow. Sobrang ganda ng view dito guys. So worth naman yung mini hike papunta dito. Yan sa kabilang side, merong island pa dun oh. Yan, zoom nga natin. Yan yung sa island na yan dyan guys. There's another beach sa side na to. Ito naman wala masyadong tao. Ayan siya. Ang ganda din guys. Baba na tayo guys. Tapos ang gagawin ko, mag-shower muna ako. Saglit ng katawan. Sana may time pa tayo para mag-coffee or if not, mag-ice cream na lang tayo bago umalis dito. 5:40 kasi ang call time doon sa bus stop. Which is doon naman ako pupunta guys sa may beach shop. Maga pa naman. For something pa lang naman. May time pa. Beach Garden My Base, which is nandun lang yung beach house, ang lapit lang ko. At tapos umorder ako ng mango juice, ayan. Tokashiki Islands. This is worth 700 yen guys, pero may 70 sila plus na yen
na tax kapag magbabayad ka gamit ang debit card or any cards talaga. Ayan. Naubos na kasi ang cash ko. Ayun. Check ulit natin guys yung beach. One last time. Aharon Beach. Tingnan nyo naman yung tubig. Oh. Wow! One last look guys. Ang ganda. Pare. Yo! Ito yung sun nila here. Oh. Tingnan niya. Ganyan. Ganyan. Ah, dami pa rin tao ah. I love it. I love it. Sobrang linaw pa ng tubig guys. As in. Tingnan nyo. Oh. Tsaka hindi siya mabato ha. Kahit hindi kayo magchanelas dyan. Kapag maliligo kayo, okay lang. Wow! Ito pala guys, aside doon sa may beach stop kanina. Ito, pwede din kayo mag-shower dito, mag-lounge here. May bayad nga lang dito, 300. Yan, yung shower nila. Shower and toilet meron. Toilet is free, shower is yun yung may bayad. Tapos dito yung My Place Garden kanina. Bye! Tokashiki Island! Here's my dinner guys. Bumili ako sa Lawson. Ayan, pork loin katsudon. Tsaka Coke. Tapos bumili ako ng chips. Kain tayo. Day 4 here in Okinawa guys. So today is July 19, 20, 26, 9:40 AM. Nandito na ako sa Kokusai Street and naglalakad ako kasi may hinahanap ako na cafe. Guys, so for our itinerary today, chill lang naman tayo. Hindi katulad ng mga past 2 days na we have tours talaga na sinamahan. Today, chill lang tayo guys. Hindi naman kailangan na super dami natin puntahan. So, yes, tara. Medyo calm pa yung Kokusai Street. Pero may mga bukas na shops. Ito. And weather today guys is 29 degrees Celsius. Ang ganda ng weather. Tsaka mahangin siya ha. Nandito tayo guys sa may Naha Prefectural na station or office building pa to. So we need to go up. So doon lang ako galing oh. Doon. Sa side na yan. So ito yung cafe na itatry natin. Cafe Okinawa. Let's go. Ayan, open na sila 8 AM pa lang. It's nice. I love it. Can I order this one? Then iced coffee. Yeah, for here. Okay. Arigatou gozaimasu. Okay, naka-order na tayo. Chill lang cafe na to guys. I love it. Here's our breakfast. So, in-order ko yung set nila guys na breakfast meal kasi feeling ko sulit naman siya. Ayan. May coffee siya guys. Of your choice naman. Merong tea, may coffee. Pwede ding hot or ice. So, kayo na lang bahala. So, ito yung bread. Tapos may salad. And I think this one's for the bread din siguro. Or soup ba to? Parang ganun. Let's eat guys. Ito yung gustong-gusto ko dito guys sa Japan. Lagi silang may wet wipes. Kapag kakain ka, even sa convenience store kapag bumili ka ng food
or drinks. Oh yeah, food. Mostly food. May binibigay sila na wet wipes para di ba may punasan ka ng kamay mo before you eat. Anyways, let's start. Coffee muna. Okay. Ang tapang ng coffee nila. Sarap, sarap. Now this one, I think this is a soup. Walang yung laman niya. Yung laman niya. Healthy yan pala ata. Kain natin ito din. Ngayon lang. There's the cafe guys kung saan ako galing. Tapos dito lang meron silang department store sa side na to. So after nyo mag-cafe, pwede kayo gala-gala here. Ayan. May 12:40 PM na. So labas na tayo ulit, 'di ba? So we are going to American Village, but medyo malayo siya guys dito sa Nahak kasi located siya sa Chatan, Okinawa. So we need to take a bus and mga nasa 1 hour mahigit din yung biyahe. So before that, hanap muna ako ng ATM kasi kailangan ko mag-withdraw ng cash in case lang na hindi tatanggapin yung Suica natin sa bus. So para at least sure tayo na may pambayad tayo, 'di ba? Guys, it's Sunday. So, I think kino-close nila yung Kokusai Street. Tingnan nyo dyan, oh. Wala din. Wala ditong dumadaan na cars. Kanina meron eh. Ngayon, wala siya. So, I think pag Sunday, kino-close nila to. Di ko lang alam kung may specific time. So, let's see if pagbalik natin dito mamaya, ganito pa rin siya. Kasi it's nice. Pwede kayong mag-take ng photo, guys, sa gitna. Very iconic pa naman tong ano na to. Pag tatawid ka na ganyan, o, di ba? Oh, pwede kayong makapag-video or photos here. Hanggang dun, oh. Tingnan nyo, yung iba naglalakad na sa gitna. O, diba? It's nice. Nandito tayo sa gitna. May 7-Eleven dito. Dito tayo mag-withdraw. Let's get 10,000 yen. Confirm. Okay, got our cash. 10,000 yen. Tapos na ako mag-withdraw. Now, punta tayo doon sa may bus stop na sinasabi ni Google Maps kasi magbabas tayo papuntang American Village. And yung sasakyan natin na bus is bus 120. Tara. So, I think ito na yung bus stop. Scheduled in 7 minutes. Bus 120. Ayan, Kenshu Kitaguchi bus stop. Please pay your fare when you get off the bus. Bus 120 via. Guys, nasa bus na tayo. So, hindi accepted dito yung Suica sa bus na to. Itong bus na blue na bus 120 going to American Village. Pero may ticket naman sila. Kukunin nyo dun pagpasok nyo. Tapos, later pa daw siya pabayaran pag natik dun. And later din natin makukompute if how much. So, pwede naman cash. So, cash na lang yung ibabayad natin later. So, I'm hoping na tama yung mensahe natin ng bus or else good luck talaga sa atin. Ayun lang guys, sa mga public transportation dito sa Okinawa, like yung bus, hindi sila madalas on time. So for example, for this bus, dumating siya 5 minutes late. So syempre yung departure din namin is late. So ang mangyayari sa akin nito is 30 stops tayo guys, papunta ng American Village. Tapos may konting lakad papunta mismo sa American Village. So aabutin din ng 52 minutes yung travel time natin papunta doon. So let's go! And doon na lang din pala ako guys magla-lunch. Kasi hindi pa naman ako ganun kagutom. So, yun lang.
2:25 p.m. and nakababa na ako dito sa may bus stop. Ayan guys ha, bus 120. Tapos dito ako bumaba sa may Mihama American Village, Iriguchi. So dito na lang ako bumaba kasi yun yung sabi ng bus kapag for American Village, dito daw talaga bababa instead of yung sinuggest ni Google Map, which is yung next stop. So pwede kayong bumaba dito sa may Mihama American Village, Iriguchi. So yung fare niya is 840 yens. So di ba may kinuha akong ticket kanina. So ibigay mo lang sa driver kung hindi nyo pa alam kung paano i-bayad. Tapos make sure na meron kayong money. Kung meron kayong exact na 840 yen, mas better. Pero kung wala, 1,000 yen will do kasi meron naman silang parang change doon, coins change. So kukunin ng driver yung exact fare once na nagkaroon na ng change yung 1,000 yen yun na bill. Tapos, ibabalik niya sa inyo, syempre, yung sukle. So, we are now walking to American Village. Gonna spend my afternoon here na. Tapos, mag-iikot-ikot tayo. And first things first, guys, magla-lunch muna ako kasi hindi pa ako nagla-lunch. So, ayun. Kahapon pala naiwan ko sa Tokashiki Island yung umbrella ko. Wala tuloy ako umbrella ngayon. So, from the bus stop, guys, 4 minutes walk siya. Going mismo doon sa American Village. Gamitin nyo lang yung Google Maps. Di naman kayo mawawala. Ito yung itsura dito. Merong dito ang Aeon Mall. Ayan siya, ang laki niya. Tawid tayo guys, papuntang Aeon Mall. Kasi feeling ko, yung busy area is nasa kabilang side. And nandun lang naman, papunta lang dun yung American Village. Lakad na tayo papuntang American Village mismo. Let's go. Okay guys, welcome to American Village. Ayan, di ba? Ang colorful. Itong American Village, guys, this is one of Okinawa's most popular shopping and entertainment districts inspired by the American culture that has influenced the island for decades. Ayan, grabe. And I think malawak pa siya guys, mayroon pa sa likod. So pupuntahan din natin siya maya-maya. Ayun, doon o pwede doon tumawid. So mayroon dito. And I think hanggang doon din. I think doon yung seaside area. So yeah, sana ako pupunta muna. Ang gaganda. Let's walk around. Parang ito, parang may burger dito. Dito tayo guys, kain. Tapos let's try their famous rice bowl na takomoko rice. Ayan siya, taco rice top with fried egg. Try natin yan. And for our drinks, try natin yung melon soda. One order, this one, and one melon soda. Can I eat that here? Yeah, okay. Late lunch guys. So ito yung famous dito na taco rice with egg. Ayan siya. Tapos, ito naman yung melon soda. Masarap siya guys, tinikman ko na. And kumuha lang ako ng ketchup. Ito yung store. If you need condiments, nandun lang siya. Ayan, o diba? Ang ganda ng view ko dito guys. Maliba lang dyan kasi trash can yan. Oh, itadakimasu. Ano natin guys? Ito siya. Taco rice. Uy, masarap. Oh, dami. Masarap siya guys. First time ko makatikim ng taco rice. Fairness ha, hindi siya ganun kamahal. Nasa 1 to something lang siya. Melon soda. Ang sarap. Refreshing. Maganda combination siya here. Good to know you got a bad reputation. Lakad-lakad tayo guys. Okay, so from this spot, yung mga souvenir shops. Yan. May mga picture spots siya actually guys. Actually guys, very aesthetic dito. Like, every kanto dito Instagrammable. Madami pa siyang alley. Meron din papunta doon. Silipin natin. Yung mga shops nila dito guys, kitang-kita mo talaga yung influence ng American dito. Well, this is American Village, that's why. You know, I want you
Ah, dito naman sa Seaside Square, guys. Alo, ang ganda dito. Alo, ang ganda naman na ito. Ayun, Palmwagon. And guys, nandito din yung Kona's Coffee na Hawaiian pancake. Actually, nung nagano kami noon, kumain kami dyan nila mama. Kaya, ayun, memorable sa akin yan, yung Kona's Coffee. Masarap dyan yung pancake nila, guys. Ito, ang cute. Tapos dun sa kabila, oh, may paganyan. Hala, Diyos ko po, ang Instagrammable talaga. May Blue Seal dito, guys. Ang laki ng Blue Seal dito na branch. Pasok muna tayo dito, guys. Grabe init sa labas. Oh, kawaii mga Blue Seal na ano. Let's order ice cream, guys. Got our Blue Wave, guys. Let's try our Blue Wave na ice cream. Ibang flavor naman, guys. And ito yung top 2 sa mga bestseller nila. Natikman ko na kasi yung salty cookie nung first day natin. And masarap din talaga yun, guys. Yung number 1 nila. So ito, ibang flavor naman. Blue Wave. So malamang blue. Parang may kalasa siya. Hindi ko lang maisip kung ano yun. Masarap siya. Parang siya yung sa bubble gum. Parang ganun. Perfect siya for the weather kasi mainit. Very Hawaii. Ito na, guys, mas colorful na dito. Wow, ganda. Actually, guys, pwede kayong magstay dito. Ayan, may hotel dito, yung Vessel Hotel Campana. Kasi itong Chatan, medyo malayo siya, guys, sa Naha. So, ayan, if you wanna spend like overnight here, better din siguro, no? Para mas ma-explore nyo yung area na to. Ayan, guys, di ba? Ang ganda doon, oh. Tingnan nyo. Very colorful! Grabe, guys, I love it. Ano talaga, yung tipong every spot, parang gusto yung dumigil para mag-picture and photo. So, okay dito if may kasama kayo, hindi kayo mahihirapan na mag-take ng photos or video. So, kapag solo traveler talaga kayo, guys, tagtsagaan sa pagsiset up ng mga tripod, maghahanap ng pwede paglagay sa magnet na sa Osmo Pocket. Yun. Pero kaya natin to. Kaya natin to. Ang ganda here, ang ganda here. Pasko na dito, may Christmas land. Pero ang ganda, ho. Look. We are now here sa may Boardwalk Avenue. OMG, wow, ito na yung seaside. Oh my God, ang ganda na. Tsaka hindi na siya ganun katirik yung araw talaga. Oh my God, guys, ang ganda dito. Look, ito yung Blue Seal ice cream. Oh my God, mukhang mapapa-Blue Seal tayo. Ang ganda kasi ng video, ano. Let's see. Later. Eto, oh. Siguro dun yung Sunset Beach, yung may, ano na yun, yung may sand na yun doon sa dulo. Ito, guys, yung view naman na makikita nyo kapag dito kayo sa may side ko. Ayan. Oh my God, it's so nice. Ganda. Depot Island. Ito naman yung sa side na to. Ito yung makikita nyo dito. Wow!
Guys, if you have the budget, siguro magstay din kayo dito sa Chatan kahit one night lang dito sa may American Village. May mga hotels naman within the area na medyo, I think, kaya naman siya ng budget. Ang ganda, guys. Ang ganda dito kasi parang sa ilang oras hindi mo talaga naman maiikot yung buong American Village. And I think maganda talaga siya for chill spot. Diba? Ma-explore mo yung area ng umaga nang wala masyadong tao. Pero tapos sa hapon guys, yung maganda yung pa-sunset na. Ang ganda! Blue Seal. Ang ganda doon sa spot na yun. Parang gusto ko tuloy pumunta. Or, let's say, mag-coffee tayo. Pwede rin, no? Ito tayo dun, guys, banda sa may medyo dulo na yun. Tapos lakarin natin hanggang doon. Bago tayo bumalik dito for the Blue Seal siguro or yung coffee shop na yan. Tara. So chill, ganda. So, yung pumunta ko dito sa Blue Seal, yung seaside nila na brunch. Dapat pala, ito yung hinahanap ko muna kanina. Ayan, kasi ang ganda kasi ng spot dito, guys. Andito siya sa second floor. Tapos, ito yung view nyo sa baba. Tapos, view nyo is yung seaside. Ayan, sakto kapag pa-sunset, guys. Maganda dito. Yan, oh. This is our order, guys. This is a California apple pie with ice cream sa taas. Di ko alam kung ano yung flavor nitong ice cream na to, pero ito yung apple pie and that's 700 yen. Para may food naman tayo, di ba? Let's eat! Inin na natin siya, guys, kasi natutunaw na po siya sa sobrang init. Vanilla ba siya? May pagka-milk? Pero masarap siya. Now for the apple pie, guys. Ito siya. Gano'n, ipakita nyo. Ayan. Grabe. Ito na yung last stop natin, guys. Siguro after ko dito, magstay ako dito ng mga 30 minutes more pa. Or to 1 hour siguro. After ko dito, biyahe na tayo pabalik ng Naha. Kasi matagal din, guys, yung biyahe. Plus traffic pa. So 1 hour din yung biyahe. So kung may traffic baka 1 hour 30 minutes na. So wala naman akong gagawin. So, ang chill lang ng araw ko, no? Puro food trip and gala lang, di ba? So, ayun, kasi kahapon, tsaka nung isang araw, pagod tayo kasi mga tours talaga. Kahapon naman beach trip. So, pagod talaga. Kasi pagka-uwi ko nang galing kagabi, guys, pagod na pagod ako noon. Like, bumili lang ako ng food sa Lawson, kumain ako dun sa hotel, tapos after noon, wala, nag-chill na lang ako, natulog. Ganun siya. Ganun ako napagod kahapon. But yes, masaya siya. Ganda ng spot na to, guys. Nakita ko to sa vlog ni John and Ann. Itong spot na to mismo ng Blue Seal. Ito yung hinahanap ko. Nakita ko din kasi kanina yung isang Blue Seal and gusto ko na mag-ice cream sa sobrang init. So, buti nakita natin to. Ang sakto pa sunset, guys. So, nice spot, di ba? Para at least bago umuwi, may maganda tayong views. Puntahan nyo to, guys. Dito siya sa may Depot Island, Seaside. Yun. So, maganda siya dito kapag pupunta kayo ng mga pahapon na. So, kung mag-iikot-ikot muna kayo, ikutin nyo muna yung sa unahan sa mga shopping, para paghapon na dito na lang kayo para mag-chill, pwede kayo mag-coffee, kumain. Madaming restaurants, guys, sa baba or dito sa may Blue Seal na ice cream. And sa tapat naman, madami yung upuan na pwede yung upuan, guys. So, walang bayad. You don't need to order or anything. Nandito ako sa 4th floor. Ayan, tingnan nyo. May view dito. Ayan, pa-sunset na. Tutok naman yung araw dito sa atin. Ayan, may view kayo dito ng dagat. Tapos, ayun. O, diba? Tapos guys, sa baba. Wow! Look! Oh. Yan! Ayan guys, if you are wondering, ayun, ginamit ko ngayon yung DJI Osmo Nano ko. Nag-switch muna ako kasi lowbat na yung Pocket 3. And ayan, buti din nala ko to as backup kasi ang hirap niyang i-charge. Sobrang init kasi ngayon guys. Ang hirap i-charge ng phone, ng iPhone, pati yung Pocket 3. Umiinit na rin siya. Tara, baba na tayo. Kasi may mga magpipicture din dito. In fairness, maganda din yung register ng Osmo Nano ha.
Okay, mag-elevator na tayo guys. Okay, labas na tayo ulit. Doon ako galing guys, sa Blue Seal sa taas. Dito ako tumambay. Kataas kanina, 4th floor. Wow! Punta tayo doon sa may beach area bago tayo umalis. Sana naging happy kayo sa mga pinuntahan natin today. Masaya ako kahit mainit. Oh my God. But it's nice. Ang ganda dito. Mahaba-haba lang talaga yung stay natin dito guys sa Okinawa. Maganda talaga dito magstay kahit one night siguro sa Chatan. Or siguro guys sa mga islands, try nyo din magstay na kahit overnight instead of mag-day tour kayo. If you have the time lang naman. Pero kung wala, day tour is already okay. Ito yung itsura niya dito. Hindi ko alam, feeling ko residence to. Residential, ano to, building. Yan, ay, ang ganda din na maglakad-lakad here. Tambay tayo guys, parang bala ko antayin yung sunset. Bahala na, makakauwi pa naman siguro tayo sa Nahano. Eh di kung wala, eh di dito tayo magstay. Chat. Antay tayo saglit. Mga 7 PM, alis na tayo dito. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Guys, sabihan nyo ako, if yung quality ng Osmo Nano is okay din, ayan. Kasi if okay din man, then madalas natin siyang gagamitin sa vlog. Kasi okay din to, kasi nga wala kang gimbal na masyadong pinoprotect, diba? Sides packetry. Although kasi talaga guys, gusto ko kasi yung quality ng packetry sa vlog. Pero mukhang okay din naman siya. Wide din yung lens, no? Wow, ang ganda ng ano dito. Ito na tayo guys sa may Sunset Beach. Ayan siya. Tadan! Mukhang dito ata lulubog yung araw. Tayo galing kanina sa ano na yan. Yung sand nila here. Hindi siya maputi. Guys, 7 PM na. Yes, 7 PM na. And eto, naglalakad na ako papunta doon sa bus stop na sasakyan natin. Kasi masyadong nang late yung alis natin. Good luck talaga. Sabi ko dapat aalis ako ng mga 6 PM. Eto, nag-extend pa tayo ng 1 hour for the sunset na ayan. Anyways, tara. I had fun here sa American Village. So, sana next time makabalik tayo dito, no? And next time, if babalik ako dito, I would stay here at least overnight, guys. So, ayun. Tara, lakad muna tayo, guys. Dito daw tayo nadaan, sabi ni Google Maps. Ganda. Ganda na din guys pag gabi kasi ayan, may mga pailaw na oh. And we're finally here sa may Kauai bus stop. Ito siya. So, ito may Yoshinoya dito. Dating ng bus is 7:42 PM. Bus number 20 yung sasakyan natin pabalik ng Naha.
It's here. Okay, tickets up. Right. Let's go find a seat. Ano tayo? 34 stops tayo. Ayan. Ayan, 31 stops na lang. Let's go. Yung dating natin is, ayan, 8:28 p.m. Tapos may lakad pa papunta hostel. One hour later. Date 8:36 p.m. and we are back here sa may Kukusay Street. Dito ako guys bumaba sa bus stop ng Hotel Collective Mae. Ayan. Yung hotel natin is papunta doon, so lakad tayo papunta there. So I'm using the super night view in 4K 30 FPS ni Osmo Nano. So let's see if maganda siya. Makikita ko pa lang siya guys if okay siya once I edit the video na. Kamu kaya Yo, dami ng tao. So kanina nakasara yung sa Kukusay Street. Ngayon, binuksan na nila ulit. Ayan, may blue seal. Grabe guys, nakadalawang blue seal tayo today. For dinner guys, I'm thinking na mag-Family Mart na lang ako. Bili na lang ako ng onigiri tsaka Famichiki ulit. Kasi hindi naman ako guys ganun kagutom. And so yeah, but still, let's buy dinner na lang din. Kasi pagbalik ko guys ng hostel, ayoko nang lumabas. And mag-aayos na rin kasi ako ng gamit kasi last full day natin tomorrow and meron pa akong mga pupuntahan. Kasi di ba hostel tayo, mahirap pag mag-aayos kapag nasa hostel ka guys. Chill. May pinasukan akong shop. Ang cute naman ng Hello Kitty na to. Go to the sea. Ang ganda guys. Pwede ba siyang isukat? 3.9. Family Mart is here. Let's go. Okay, first, let's get this one. Favorite ko to, guys. Kunin ko yung pink one. Press lang naman yung color lang yung iba. Let's get the salmon, guys. Onigiri. Got our goods. Ayan, guys. Uwi na tayo. So kain muna ako dun, guys, sa may restaurant area ng hostel natin. Tara. Ano siya? Day 5 here in Okinawa and ayan, mainit na siya ulit. So, it's already 9:55 a.m. and nandito na ako sa labas. So, yung first agenda natin today is punta lang guys ako sa convenience or probably dito sa bakery. Bili lang ako ng food, tapos balik ako dito sa my hostel kasi may coffee sila dito, diba? Tapos dito lang ako magbe-breakfast. Quick breakfast lang tayo. Then, plan ko na yung itinerary ko today kasi may mga pinag-iisipan akong gawin at hindi gawin. Kasi guys, this is our last day here in Okinawa. So, yung mga nasa itinerary ko, I don't think magagawa ko siya today lahat. So, kailangan kong mamili kung ano yung mas okay na gawin based sa time na meron tayo, tsaka based sa transportation na i-take din natin today. And I want kasi na yung day na to is relax lang. Ayoko nang masyadong maraming pupuntahan. Tsaka parang yun, magagahol sa oras tapos hindi nyo masyado ma-enjoy kasi nagmamadali kayo kasi gusto nyo puntahan yung place na to, then yung place na yan, ganito, ganyan. So, kasi nga guys, last full day ko dito sa Okinawa. So, 6 days talaga ako dito. Kaso kasi yung pang 6th day ko guys is travel back na to Tokyo, which is tomorrow, and maaga guys yung flight ko, which is at 7 a.m. So, isa pa yung reason kung bakit hindi ako pwedeng super late talaga kasi kailangan ko pa mag-empake mamayang gabi. So, anyways, let's see, update ko na lang kayo kung saan tayo mapapadpad today. Dito ako ulit sa Lawson. So, mag-shell ako ano yung pwede kong bilhin dito for breakfast. Naisip ko mag-bread. Ito kaya. Guys, bumili lang ako ng donut doon kasi plan ko siyang baunin. May naalala ako, pupuntahan pala natin yung parang yung nasa video ko na nakaraan, yung may spam na nagbebenta siya. So, puntahan natin, malapit lang naman. Doon na lang ako bili ng breakfast. Tapos balik tayo guys sa hotel. Kasi parang wala nang chance na matry ko siya
later. Kasi depende yan sa magiging itinerary natin, guys. Probably gabi na ako makakabalik dito sa Kokosay Street. We're near. Kanan tayo dito. Ayan siya, guys. Yan yung store, guys. So, gusto kong bilhan ng spam. Kasi diba sikat din yung spam dito sa Okinawa. I'll order muna, guys. Iwanan ko kayo dito. お金を入れてメニューをタッチした後、発見ボタンを押してください。 Guys, grabe naloka ako sa pag-order. They don't have English menu or yung order nila dito. Wala siyang para magsaselect ka ng language. It's only in Japanese. So, buti na lang yung dalawa dito kanina na bumili din is tinulungan nila akong umorder. So, ganito pala paano umorder dito. If in case you plan na mag-order din dito. Sabi nila, di ba, supposedly yung ordering ko is 6, which is big. So, they suggested na 1 na lang yung ordering ko kasi it's just a parang smaller version nun and mas yun yung binibili talaga dito. So, pagdating nyo dito, guys, ito na yung menu nila. So, select nyo na lang yung number na gusto nyo, which is based doon if you wanna check or here. So, kung number 1, press nyo yung number 1. Tapos, insert nyo na yung bill nyo, which is cash. Pwede din kayo buy coins. Pero ako cash yung binayad ko, 1,000 yen. Tapos, select nyo yung number ng order nyo, diba? Ayan. Tapos, once na may umilaw dito, yung red one, pindutin nyo na. Tapos, bibigyan nila kayo ng ticket here. And yung change is dito din lalabas. So, ayun lang. Waiting time is 15 minutes kasi isa lang yung nag-ooperate ng na to, yung gumagawa ng food. So, it's fine. Weather today is 29 degrees Celsius, pero mahangin naman siya. So, okay lang. Hindi siya ganun kainit tulad ng mga nakaraan araw na parang mainit siya talaga, guys. Like, direct na direct yung araw tapos walang hangin. Ganun. Ito, mahangin. So, medyo kahit papano, hindi siya ganun kasakit sa balat yung init nila. Arigato gozaimasu! Hey, got our food! We are back here, guys, sa hostel. And here's our coffee. Tapos, may in-order natin ng tamago spam, tamago onigiri. Looks like ang kapal niya nga, guys. So, I can't imagine if yung big yung in-order ko, meron pa yung spam dito. Masyado siyang malaki. So, yung number 1 is already good. Thank you so much din sa Japanese na tumulong sa akin umorder. Itadakimasu. Perfect siya if you want heavy breakfast kasi madami kayong pupuntahan. So ako, I decided na maganda to kasi baka late ako makapag-lunch, guys. So at least meron tayong breakfast na maayos. And yes, malaki talaga siya. So imagine if yung big yung in-order ko, ang hirap niyang kagatin. 11:15 a.m. and eto nasa labas na ako. So naglalakad na ako, guys, papuntang Tsubuya Pateri Street or the Yachimon Street kasi meron ditong area sa Naha which is famous sila sa mga pottery nila dito. It's unique here din sa Okinawa. So, kailangan natin siyang puntahan. So, let's go para at least chill lang tayo today, di ba? Ikot-ikot lang tayo doon and let's see kung anong meron, kung may mabibili ba tayo or wala. Then, after that, guys, probably magla-lunch lang ako here or baka diretso na ako sa may Umikaji Terrace. So, at least, very relaxed lang yung last day natin dito sa Okinawa. Hindi tayo magagahol sa mga oras ang biyahe and all. Although, for Umikaji Terrace, we need to take a bus. Pero hindi naman siya, guys, ganun kalayo. Doable naman siya. And gusto ko talaga na mag-spend ang afternoon doon kasi maganda doon, guys, yung view. As in, so mamaya ipapapakita ko sa inyo. So tara! So bali 16 minutes walk siya, guys, galing dito sa may Kokosay Street. Yung malapit sa hotel. Guys, yung mga souvenir shops dito sa may Okinawa, especially dito sa may Kokosay Dori Street, mga tax-free naman yan. So, make sure na dala-dala nyo lagi yung passport nyo kung magsha-shopping kayo ng souvenirs para at least makapagpa-tax-free kayo. Cute! So, from this side, guys, kanan lang kayo here. Ayan, may Lawson dyan. Straight lang tayo. I think this is the same way na dinaanan ko nang pumunta ako sa may Heiwa Dori Shopping Street and Makishi Public Market nung day 1 natin. Ito naman, lang. Mas malayo lang ata ito ng konti.
Itong street na to guys, madami ditong mga mini boutiques and may mga mini resto din dito sa areas na to. Pwede nyo i-check out ha. Hindi sila matao. So, nice din. I think we are near na guys. And actually, ito na sa area na ako ng Heiwa Dori Shopping Street. So, mukhang malapit lang din siya talaga dito. So, pwede nyo pala siyang gawin after nyo dito sa may Heiwa Dori Shopping Street if you still have time. Pero papunta tayo dito. Enter na tayo here. Different vibe na dito, guys. Ang dami kong nakakita na ganito. Research ko nga kung para saan to. Minsan nakakita ko, ayun ganyan, tingnan nyo, oh. Nasa taas ng mga buildings, ayan siya. Parang nasa roof sila. Ang dami kong nakakita na ganyan. So, check natin kung para saan yan. We are finally here at Shibuya Battery Street. Let's now explore. Let's check out this one first. Wow guys, ito yung mga battery nila dito. Oh, ang ganda naman nito. 1,400 yen. Ang ganda guys. Plate oh. Kasi yung mga smaller ones. This one is nice. 2,500. Ang ganda ng pagkagawa oh. Kiraman blue. Alam mo yun. Walang ganda. And they're all handmade, ha? That's 77,000 yen. Oh! Here's another one, guys. So, kung makahanap ng mug, coffee mug. Wow! Ang ganda talaga ng pagkablo niya ng gawa nila, oh. And guys, heavy talaga siya. So, alam nyo na made by hand talaga siya. Siguro guys, before you buy, make sure na yung bibili nyo is pwede siya like mapagkainan, ganun. Kasi yung iba ata for designs lang. Ito Shuri Castle, yung color niya. May pagka-red and blue. Ayan. So, may mga theme siya. So, boy. Ang ganda talaga ng mga chopsticks holder. Oh. Tsaka yung teacups. They're nice. Guys, I love their designs here. Aesthetic. Look. Wow. One is cute. If for someone na mahilig magulat ng mugs, check out kayo dito sa may Shibuya Battery Street. 4,150 yan, parang nasa 1.5 something siya in peso. And so, natin ko kasi handmade siya guys ha. We are done here sa may Battery Street. Maganda yung mga shops. Although guys, may mga shops na bawal mag-video and take a photo ha. So, be aware lang dyan. So, if you're someone na mahilig sa mga battery na products, punta kayo dito sa may Battery Street. Ano lang siya, mag-check out na kayo ng mga shop. Kung may magustuhan kayo, then buy it. So, ayun, punta muna ako ng Heiwa Dori Shopping Street, guys. Tapos, hanap ako ng siguro yung mango juice. Gusto ko ng refreshment kasi grabe na yung init. It's 12:32 in the afternoon, guys. Grabe, tirik na tirik ang araw. Kamusta naman, diba? Grabe. Oh my God. Pero wala, kailangan natin lumabas kasi this is our last day. Tsaka guys, kung hindi kayo lalabas, kung aantayin nyo yung hapon, sobrang makakalabas na kayo mga 4. 4, grabe pa yung init pag mga ganitong summer. So wala talagang choice. So kung hindi nyo kaya yung init, magdala na lang kayo ng umbrella, yung mga UV na na mga cardigans, and syempre guys, sunscreen and sunglasses or cap. Umupo muna ako dito guys, wait lang, mag sunscreen muna tayo ulit. Ito siya.
Biore UV. Actually, kung pupunta kayo dito ng Japan ng summer, kahit huwag na kayo magdala ng sunscreen or kahit yung mga usual sunscreen nyo lang yung dalhin nyo kasi madami kayo guys mabibili na sunscreen here dito sa Japan. As in, like every souvenir shop merong mga sunscreen, drugstore, ganon. May mga nabili ako dito. Nakatatlo akong sunscreen here for this trip. Ito yung mist lang yung gamit ko kasi dito lang naman. But if we're gonna go guys sa mga beach, kunin nyo yung mga waterproof or water resistant na sunscreen. Okay. We are back here sa may Heiwadori shopping street. So hanap tayo ng refreshment dito guys. Actually, if mapupunta kayo dito ng ganitong oras, pwede na kayo mag-lunch dito and malapit na lang din here ang Makishi Public Market. Dito ako sa isang fruit stand. Mga fruit juice stand. Ayan, order ako nitong mango premium juice for 480. Kasi grabe, I'm so uhaw na. Mango premium juice. Sarap naman ito. Interesting guys. I do have the same fruit na meron tayo sa Pilipinas kasi nga yung climate ng Pinas tsaka Okinawa almost the same siya guys. Subtropical ano din siya eh. Ayan, kaya meron mga pineapple, may mango. Ganito yung mango nila, oh. Iba. Yung color. Ayan. Ito sa bananas, orange. Madami guys, as in. Pwede din pala kayo guys mag-try ng mga fruits nila. Ito yung mango, oh. Interesting. Gusto ko ito matry. Ito din. Kasi busog na ako. Tingnan natin if magawi tayo dito mamayang gabi. But, should I try yung pineapple? So, pineapple to. Ang healthy naman ng lunch natin, diba? Fruits. Tara, try it. Okay. Must try to ha. Pag punta kayo dito sa Okinawa, guys ha. Ang sarap ng pineapple nila. Grabe ka dito kasi subtropical yung climate nila, diba? So, parang yung mga products na nakikita nyo sa Pilipinas, they have it here as well. Mga sweet potato, itong pineapple, mangga, pati guys yung ampalaya, ginagawa din nilang fruit juice yun. Sikat din yun sa kanila dito. Melon, grabe. Yung mga agricultural products nila dito, ang dami nilang products for drinks and food na pwedeng pang tourist talaga and all. Okay guys, 1:20 PM and naglalakad na ako papuntang Meibashi Station kasi sasakay tayo guys ng monorail going to our next destination. So, tara. 8 minutes walk siya galing Heiwadori Shopping Street. Red. Meibashi Station is here, guys. Ayan. Bakit tayo dyan tayo sasakay ng monorail? Magkano na yung balance ko? 367 na lang. Platform 2 tayo, guys. Guys, nakalabas na ako ng Akamine Station. So, follow nyo lang yung sign dito ng bus stop. Ito siya. Let's go. Lakad na tayo. Dito ako guys bumaba. Ayan. And here's the bus stop. Akamine bus stop. Nasa tamang bus stop tayo guys kasi tingnan nyo nakalagay dito yung dito tayo kasi pupunta sa may Umikaji na terrace. Pwede na siya guys if you are going to the Okinawa Outlet Mall, Ashibana, if gusto nyo mag-shopping. 10 minutes away lang siya from here. So pwede nyo unahin to bago to. Time check 2:05 PM and yung next bus, which is yung bus na inaantay ko, is 2:30 PM pa. Although, one stop lang naman siya, 13 minutes lang naman. So, if ayaw nyo na mag-antay, pwede na kayo mag-take ng taxi from here, Akamine Station, going to the Umikaji
Terrace guys. Mga nasa 14 minutes away lang naman siya. So hindi naman siguro siya ganun kamahal. So let's see, tingnan ko pa. If super tagal talaga din, I might take i-taxi na lang. Pero pag hindi, pwede naman siguro antayin. Parang saglit lang din naman. Nakakaloka. Yung 2:30 na bus, nag-depart siya early. Ayan o, nakalagay. Hay nako, 3 p.m. pa yung next, which is napakatagal. So magta-taxi na ako. Ito, sakay na ako dito guys kasi sayang yung oras. 17, nandito tayo guys pupunta sa Omikaji Terrace. Sa Naga Island siya guys. Located so 2:35 p.m. and we're finally here sa Omikaji Terrace, guys. This is actually the Santorini of Okinawa. Kasi guys, tignan nyo naman. This is the Santorini of Okinawa. Doon yung beach area. Ayan, tapos marami pa yan doon. So let's go dito tayo sa gilid kasi grabe yung init. This is also a popular spot here, guys, sa Okinawa. Ayan, lakad tayo papunta doon muna. Tayo na matatambayan muna. Ganda! Kaya tayo dito guys. Muna. Dito naman sa taas, itong Blue Island. Ayan, may mga gachapon. Meron ditong isang spot na sikat eh. Wow, guys! Look at that view sa baba. Ang ganda din talaga. Napakainit lang. Shadow Heart. Sa view here. Ganda ng dagat oh. Snacks. Guys, ito yung spot na nakikita ko sa Instagram. Ang ganda. MK Cafe. Ooh. Okay, here we go. Let's get something to eat here guys para makapag-unphoto tayo doon sa spot. So nice. I love the spot. So cute. Ganda ng spot ko guys, diba? Siyempre, kailangan natin bumili. Nakakahiya naman ang pumesto dito na wala tayong binili, diba? Yung in-order ko guys is yung Okinawa donuts nila na 4 yung flavor. Merong brown sugar, red sweet potato, chocolate, and cheese. So let's try one. Masarap siya guys ha. Itong pangalawang tinikman ko, this is the red sweet potato, tapos meron siyang brown sugar sa labas. Yung cheese nakain ko na, so I think yung tira na lang is yung brown sugar, tsaka yung chocolate na flavor. Yan. This one is the chocolate na guys. Masarap siya ha. Malapit kasi to sa airport, kaya pwede kayong mag-plane watching dito. So gagawin natin siya mamaya kasi medyo maaraw pa guys. Mamaya na lang. Guys, nag-chill lang ako dito. Hindi lang ako umupo. Dito na ako sa taas. Makita ko ng 1 floor. Galing ako dun sa baba. So, yan. Ito yung view natin. Diyos ko guys, mainit pa rin. 5 p.m. ang init pa rin talaga. Mamaya pa bababa yung araw. So, yeah. Mag-ikot na tayo kasi sayang yung oras. Diba?
Ano guys, super lapit na to sa airport. Ito I think yung pagdadating sila dito sila. Tapos kapag departure na ano is galing doon. So pwede kayo dito airplane viewing guys. Why? Mataas pa siya guys, hanggang dun pa. Meron pa yan, may mga viewing points pa yan. Ano, dito, marami ditong mga shops. So, para siyang commercial center talaga. Shops, cafes, mga restaurants, ayan. So, marami kayong pwedeng gawin dito. And kapag okay na yung ano, pwede na kayong mag-sunset viewing or maglakad-lakad dyan para makapag chill sa beach area. Pero I don't think pwede mag-swim. Hindi ata pwede mag-swimming guys. Mga kainan dito sa taas. Nice din to Chill, so chill. Sila ng matcha, green tea. Nandito ako guys sa pinakataas ng terrace. May viewing point dito. Check na natin. Ito, maraming viewing points. O, diba? Sinasampal kayo ng init. Char. Ayan. Yung same view. Yung bridge. Doon. Gosh, it's so hot. Wala, ang chill naman nun, Kahit na napakainit, sulit naman siya. Well, ganun talaga. Summer ka ba naman pumunta dito ng Okinawa, diba? So, yeah, expect na super init and it's peak summer. Guys, nandito na ako sa baba. Time check, 5:44 p.m. Ito siya. Ito na dito. So, wala akong nakakita na pumupunta dito sa baba. So, I guess bawal siya. Siguro more on sightseeing lang. Tapos guys, ito ang view ng Umikaji Terrace here or the Santorini of Okinawa. Pag nandito kayo guys sa baba, ayan. Maganda siya talaga guys. Ayan. Madami kayong shops na pwedeng i-visit here. Like mga souvenir shops, cafe shops, ganun, mga kainan din. Ayan, pwede kayong mag-chill-chill dyan. Maraming picture spots guys. Lahat naman Instagrammable na sila. So, ayan. At pwede din kayong mag-picture-picture dito sa baba, maglakad-lakad. I was planning to stay here until sunset. Kaso guys, yung sunset dito, mga around 7 p.m. And if aantayin ko yun, masyadong matagal. So, we need to get back pa to Naha and mag-prepare. And baka kasi mag-last finish souvenir shopping ako mamaya sa Kokosay Street. So, I guess hindi natin maaantay guys yung sunset dito. Ano guys, mainit, pero worth it naman siya, okay? Worth it siyang puntahan actually. So, if ayaw nyo na mahasal papunta dito, pwede kayong mag-DD or taxi dito guys. Medyo may kamahalan lang siya, pero kung meron naman kayong budget for that, then it's okay. Or meron kayong mga kahate, okay lang siya. Pero kung solo traveler kayo, medyo kinda pricey siya. Pwede nyo gawin yung ginawa ko kanina guys. Pwede kayong mag-monorail until Akame. Akame Station ba yun? Nilagay ko na lang dito, nakalimutan ko guys yung exact. Tapos from there, pwede kayong mag-DD or taxi or go taxi papunta dito sa may Umikaji Terrace. Ang binayaran ko lang kanina is nasa 1,300 yan. So, pwede na din. Direct, pero ang ganda dito. Oh my God. Bye, Okinawa. I think guys, ending my trip here sa may Umikaji Terrace, which is a different vibe na mas mga pinuntahan natin, is a nice addition doon sa itinerary ko. Instead of mag-island tayo, I was actually planning to do the Kudaka Island today. However, kasi guys, nung tiningnan ko kasi talaga yung transpo pa lang papunta doon, aabutin tayo ng 2.5 hours papunta and another 2.5 hours pa
balik. Yung travel time pa lang natin guys, papunta at pabalik, mga nasa 6 hours na. Plus, may mga ferry schedules pa na iisipin. So, ang hassle niya talaga. Siguro, if may extra day pa ako dito, I would do the Kodaka Island. Kasi gusto ko kasi guys mag-bike doon. Parang maliit lang naman kasi siya na island. Tapos, pwede kang mag-bike para ma-explore mo siya ng buo. Nasa ano talaga yan guys, nasa top 5 ko yan na gusto puntahan dito sa Okinawa. Kaso nga lang, nung tinitingnan ko talaga guys, sobrang ang hassle niya. Baka mamaya iniisip ko kasi guys yung sa ferry schedule, doon talaga ako nag-aano, baka kasi hindi kayanin or hindi worth it or parang hindi natin siya masyado ma-enjoy kasi baka magstay lang ako doon ng 1 hour, diba? Yung fare din natin guys sa mga bus sa ferry, syempre kailangan masulit. Yung siguro guys next time if makabalik tayo dito. Pero kung here, if you have full 6 days na magstay dito sa Okinawa, I highly recommend na gawin nyo yung Kodaka Island, especially if marunong kayong mag-bike kasi parang ang saya lang mag-explore doon. So, yeah, ikot-ikot muna tayo bago tayo bumalik ng lahat. Ayan, ang ganda talaga ng register niya sa Osmo Pocket 3, no? Ayan, oh. Kaya gustong-gusto ko to gamitin guys, yung Pocket 3 sa ganitong setting, yung tipong pupunta ka sa mga summer places or sa mga beach places kasi ang ganda niya. Na-try ko kasi siyang gamitin sa Iloilo and ang ganda niya din. Wow. So, after nyo dito, pwede kayo guys maglakad-lakad here. Maganda dito kapag mga mga around 6 PM onwards. During summer kasi hindi na siya matirik yung araw. O diba guys, very Santorini vibe talaga siya. That's it for our Umikaji Terrace exploration. Ayun, I had fun here, guys. In fairness naman, yung food in order ko dito, masarap. So, ayun nga, if you have extra time, pwede naman kayo guys mag-antay dito hanggang 7 PM for the sunset. Or depende yan kung kailan kayo pupunta dito. Pag summer, mga usually guys, ganun yung oras ng sunset nila dito. So, as for me, hahanapin ko na yung way pabalik ng Naha, guys. Kasi kailangan makabalik tayo doon agad kasi baka dadaan pa ako ng Kokusai Street to buy some souvenirs, then after that balik na tayo ng hotel kasi mag-i-empake tayo guys, maaga ang ating flight for tomorrow. Baka sabihin nyo guys, bakit hala pabalik na siya, ang terik pa ng araw. Guys, 6 PM na dito. Ayun, maniwala, ayan 6:03 PM, ayan, grabe diba? Kaya kung aantayin mo talaga dito yung medyo dumilim na or yung sunset, aabutin ka na dito guys ng mga 8 PM, 7:30 to 8 PM, babiyahe pa tayo pabalik. Guys, so, yeah, we cannot wait. Especially if magko-commute kayo. Siguro okay siya. You can wait for the sunset if magta-taxi kayo, guys. Galing na dito para di na kayo ma-hassle. So, dahil magko-commute tayo, balik na tayo, guys. Kasi 6 PM na. I had fun here. O, diba? Sulit naman yung last day natin, guys. Yung pinuntahan natin. Chill lang. Wala masyadong, kimi-kimi, basta chill lang. Yung nakakapagod lang naman dito guys, yung yung init. Yung init lang talaga. Pero kung hindi naman to peak summer, kari-kari lang siya. Wag lang kayo pumunta dito ng Bagyo season. Yung mga typhoon season guys. Alam nyo guys, kahit napakainit, swerte ko pa to kasi last week, guys, yung bagyong Bobby is nandito. So, yun din yung time na may bagyo din sa Pinas. So, saktong-sakto talaga na pumunta ako dito after ng bagyo. Kaya ayan, mainit. Pero diba, at least we had a good weather kasi naman sa maulan. Mukhang need natin gumanon kasi mukhang nasa taas yung bus stop. Guys, dumarad-diretso ako ng lakad. Hadlang daw tayo pataas. Yung bus stop, nakikita ko na siya. There's the Naha Airport. Di ba ang nilapit niya lang? Bus is here. At 7:06 PM and nakababa na ako sa bus stop. Yung malapit lang dito sa may prefectural office station. Kokusai Dori entrance. Ayun, babaan yung bus stop. Pag ganun lang tayo. Okay, diba guys?
7 p.m. Hello! Ang plano ko is balik muna ako sa hotel, rest for a little bit, tapos mag-empake na ako guys kasi hindi pwedeng mamaya kasi masyadong maingay. Nasa hostel tayo, di ba? So, mas better if ngayon, while mostly ng mga nagsistay doon sa hostel is nasa galaan pa. So, mag-empake na ako. Tapos siguro mamaya labas na lang ako for dinner and see if may mga open pa na shops. Baka makapag-shop pa ako ng a little bit lang guys, konti lang. If mabetan ko pa. Pag hindi baka sa Tokyo na lang. Hindi ko na-try itong Okinawa Cafe. Kasi every time na ito-try ko siya, close siya. Hindi ko alam guys kung anong oras siya nag-o-open. Feeling ko late to nag-o-open. Ganda pa naman sana, oh. Cute. Guys, ang masasabi ko lang, if pupunta kayo dito ng Okinawa ng summer, especially peak summer like July, guys, wag kayo masyadong mag-plan, lalo na kung DIY ha, wag kayo masyadong mag-plan ng maraming pupuntahan sa isang araw. Kasi, grabe, sa init pa lang, doon kayo talaga mapapagod. Kasi maglalakad kayo na maglalakad, sasakay ng ganito, ganyan, and may walking yun na involved. So, if marami talaga yung gusto nyong puntahan, mag-join na lang kayo guys sa mga tours. Marami na mga tours na ino-offer sa Klook, Agoda, and Get Your Guide, di ba? May mga discount codes pa tayo na pwede nyong gamitin. 1 to 2 destinations, kaya siya kapag within lang dito sa Maynaha, kahit 3 destinations, okay lang yun guys. Our hostel is here. There's a laundry room. Men and women. (8:26 p.m. and eto, lalabas ako for dinner. Yung budget ko lang is parang nasa 1,300 yen. Parang ganun. Kasi inuubos ko na lang yung tira kong cash dito. Kasi yun guys yung budget ko for Okinawa. Kasi tomorrow guys, need ko ata mag-taxi papuntang airport kasi maaga akong kailangan pumunta doon. Hindi ko alam kung nag-ooperate na yung monorail by that time. So, i-double check ko siguro later. Also, after dinner, guys, balik na ako ng hotel kasi kailangan ko mag-final pack. Nag-pack na ako pero kailangan ko pang final pack after ko maligo para prepared na yung ano. Tapos hindi na ako, guys, bibili ng anything here sa Okinawa kasi ma-over baggage tayo. Ayoko nang mag-add. Bumili naman na ako ng ref magnet. Yun lang naman yung pinaka-importante. So, tara, hanap tayo ng makakainan. Last night here. Yan. Iba na talaga yung vibe niya kapag gabi. Lakad-lakad lang tayo guys and see kung saan natin bata na kumain. Napasok sa budget natin. Huwag na tayo ma-over kasi meron pa akong one night guys sa Tokyo bukas. Guys, wala akong mahanap na nabebeta na kainan. I don't know. Ending talaga natin na ito, konbini na pagkain. Which is okay lang naman din para sa akin. So, gawin ko na lang, lakad na lang muna ako hanggang doon naman sa kabila. Kapag wala talaga, edi konbini food na lang. Tapos doon na lang ako sa hostel kakain. Ito guys, may napili na ako. Dito tayo kakain. Di ko alam yung pangalan ng store, pero ito siya. Ito siya. Okinawa Izakaya. Let's go. Planning to get this one. Okinawa Cuisine ito. Pumasok na ako guys, tapos may QR code sila dito. Doon ako order. Oh, may service charge nga lang sila na 330 yen. Here's a table guys. Cute. Izakaya style lang siya talaga. Spam. Here's our dinner guys. So ito yung grilled spare ribs nila, which is also an Okinawan food. So we have to try it. Tapos umorder lang ako ng rice. That's 300 yen. And ito I think kasama na siya. Yan. Parang free. Free na siya. Ayan. Itadakimasu. Grilled pork pala. Ulang lambo. 9:32 p.m. and pabalik na ako sa hotel. Ayun guys, sarap dun sa izakaya na kinainan ko. In fairness naman dun sa order ko ha, madami siya. Plus, ang lambot guys, parang pork spare rib siya. Ang sarap. Order ako actually ng beer.
After that, Diyos ko, sabi ko, di ba, nasa 1.5 lang yung budget, sumabra tayo. Pero okay lang naman, parang in peso, nasa 800 plus siya lahat ng order ko. Tsaka meron kasi siyang 300 yen na charge sa table. Kaya, ayun, napadagdag siya. But, sulit naman, guys, for our last dinner here sa Okinawa. See you tomorrow! It's already our day 6 and flight day na rin natin, guys, going back to Tokyo. So by the way, guys, nandito na ako sa Naha International Airport, domestic na area ng airport, and it's currently 4:51 a.m. and yung flight ko pa naman, guys, is 7:50 a.m. So hindi pa open yung check-in counter ng ng Jetstar. 6 a.m. pa daw ang sabi. So ito ipakita ko, guys, sa inyo. Yung open pala ngayon is yung Skymark kasi mukhang 6 a.m. yung flight na to. May nakausap ako kanina. Is kanina pala nung dumating ako dito sa airport, mga around 4:35 a.m. is closed pa siya. So, nag-open siya mga around 4:50 a.m. So, I think that's to cater yung pinaka-early na flight, which is yung Skymark Airlines. Pero mukhang pa Osaka ata to. Kasi may nakausap nga ako kanina. Ako, guys, pa Tokyo pa and Jetstar. So, ayun pala. Kasi hindi naman ata 24 hours yung flight dito sa domestic nila, kaya close yung area. And yung nakalagay dun sa may labas ng door is 6 a.m. nagbubukas yung building na to ata talaga, parang full operational. From the hotel sa Kokusai Street, nagdidi na lang ako and I paid 2,000 yen kasi, guys, yung bukas pa ng monorail is at 5:40 a.m. So, hindi pwede. Kasi 7:50 a.m. yung flight. So, malamang yung boarding niyan is mga around 7 a.m. or 6:50 a.m. So, if magmo-monorail ako, darating ako dito ng mga 6 something na. So, baka malate naman tayo sa check-in. So, ayoko siyang i-risk na mag-monorail kasi mas mura kasi baka mamaya malate tayo, guys. Ang mahal ng flight if ever ma-miss natin yon, no? And ito na, guys, yung pinaka-early na mura na wala nang add-on sa trip.com na nakita ko. So, 7:50 a.m. Kaya wala talaga tayong choice kundi ito na yung kunin. Kasi masyadong mahal na yung i-add mo if you want to get yung later na flight. So, yun ang sabi ko, sige, yun na, para at least maaga yung dating sa Tokyo, ibabiyahe pa ako pa Tokyo. One night, guys, sa Tokyo. Pero hindi ko na siya, guys, i-include sa vlog, ha. So, wala naman ako masyadong gagawin doon. Parang siguro mag-food trip na lang. Tapos punta ng Don Quixote kasi may mga need lang akong bilhin. So, ayun na. So, chill na lang yung last day ko. So, this vlog, guys, is dedicated na lang siya talaga for Okinawa trip. So, update ko na lang kayo later after ng check-in and all. 6:16 a.m. and done na ako mag-check-in and bag drop dito sa may Jetstar. So, anyway, 6 a.m. sila nag-open yung counter tsaka yung gate nila papunta dito sa may check-in ng Jetstar. So, I think if babiyahe kayo, guys, by monorail from Kokusai, like 5:40 a.m. yung unang biyahe ng monorail from Prefectural Office Station, aabot kayo sa check-in kasi mabilis lang din naman. Ako kasing aga ko kasi pumunta dito kasi akala ko talaga maaga yung bukas ng counter nila kasi diba 7:50 a.m. yung flight. Pero mukhang mabilis lang naman kapag domestic. So, ayun, you don't need na mag taxi or DD papunta here. So, if you can, take nyo yung 5:40 a.m. ata or 5:45 a.m. na first trip ng monorail from Prefectural Office Station. Ito yung check-in counter ng Jetstar. So, make sure na naka-online check-in na kayo before kayo pumunta dito. If wala naman, meron namang kiosk doon. You have to do that first. And strict sila, guys, sa baggage. So, if mag-excess kayo ng check-in baggage ng 1 kilo, for example, 1,000 yen yung bayad. Bakit ko alam? Kasi nag-exceed ako ng 1 kilo. Nung kinikilo ko siya kanina sa hotel pa lang, wala pa siyang 21 kilos. Parang nasa 20 point something lang siya. Pero dyan, nag-21 siya, guys. As in, saktong 21 talaga. So, anyways, 1,000 yen lang naman. Mga 300 ata something yun. So, okay na yun. Kaysa ma-hassle pa ako. Ito yung domestic departure, pababa siya. Nasa second floor yung departures. 6:30 a.m. guys, and done na ako mag-security check. Punta na tayo sa may boarding gate. And probably bilhin na rin siguro ng food para may food tayo sa airplane, guys. Kasi wala naman akong bilhin na food sa Jetstar. We are at gate 24, so nandun lang naman siya. Hanap na ako dito. ご確認ください。それではどうぞごゆっくりとお過ごしください。
guys, update 10:47 a.m. and we're finally here sa Narita International Airport Terminal 3. Now, pupunta lang ako ng Terminal 2 kasi doon ako sasakay ng Skyliner going back to Tokyo City. So, ayun na nga guys, magsistay ako doon, di ba, ng one night and hindi ko na siya i-vlog. So, yes, that's it. Dito na patatapos guys ang ating Okinawa vlog. Thank you so much guys for watching and I hope na nag-enjoy kayo guys sa Okinawa vlog natin, sa mga napuntahan natin. Guys, marami pa akong hindi napuntahan doon sa Okinawa pero kasi I only have like 5 full days talaga to explore Okinawa. So, I think for first timer, okay naman yung itinerary na nagawa ko guys. So, if you're gonna be staying there ng mga 6 to 7 days, pumunta pa kayo guys sa mga islands na pwede nyo puntahan doon sa Okinawa. Pwede naman kayo mag-join ng tours if in case medyo hassle sa inyo mag-DIY. So, ayun guys, I hope na nag-enjoy kayo and make sure to follow me guys on my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok kasi dyan din natin pinapost yung ibang contents natin for our travels. And if you have an upcoming trip, pwede nyo guys gamitin yung mga discount codes ko na nandito for Klook, Agoda, and Get Your Guide ko para makasave din kayo guys sa trip nyo. So yes, that's it. Bye!